Dadako na po tayo ngayon sa teaching of the Word of God. Tayo po ay manalangin. Father God, in the name of Jesus, by the Holy Spirit, Panginoon, Ikaw ang magtuturo. I declare your kingdom agenda, I declare your kingdom message sa mga sandaling ito. Kilusan mo ang mga nakikinig. In the name of Jesus, ibigay mo ang himalang kailangan nila. Maraming pong salamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen. We are called to reign. Doon po sa Romans chapter 5 verse 17, those who have received the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in this life through Jesus Christ. Tinawag ka ng Diyos to reign in this life. Yan din ang nakasulat sa Genesis 1:26. You're born to rule, you're born to reign. Genesis 1:26. Kaya I am placing a challenge. Tinatanong ko ang mga born again na kung saan ang sabi ko ginawa ko ito pinost. Call to reign in life. Have you received the Holy Spirit since you believe? Acts 19:2. Have you received the kingdom since you believe? Natanggap mo na ba ang kaharian since you believe? Luke 12:32, it has pleased the Father to give you the kingdom. Luke 17:21, the kingdom of God is within you. Have you received the abundance of grace? Romans 5:17, letter B. Have you received the gift of righteousness? The same scripture, since you believe, Romans 5:17, letter B. So, therefore, kung na-receive mo na ang mga ito, you have the Holy Spirit, you receive the kingdom, you receive the abundance of grace, you receive the gift of righteousness, tinawag ka ng Diyos ngayon to rule and reign in this life through Jesus Christ. Are you reigning? Kaya, purihin ang Panginoon nung pong nakaraang Sunday, ito po rin ang ating challenge sa bawat isa. You are ready to rule and reign. Ngayon ay, ano ba itong abundance of grace? Pag-aralan natin itong abundance of grace. Bahagi po ng abundance of grace, baka hindi nyo alam, ano ba natanggap mo na? Kailangan, ano ba? Itong grace na ito, natanggap mo na ba? Kailangan alam mo ang iyong natanggap. Amen. Kasi kung hindi mo alam, abay, tuwang-tuwa ang kaaway, hindi ka makakapag-reign in this life. Abundance of grace, bahagi po ng abundance of grace ay ang divine exchange. Kaya tatalakayin po natin ang divine exchange sa mga sandaling ito. Essence of the gospel. Purihin ang Panginoon. Dito po sa, basahin po, patungkol sa divine, be ready for your miracle. Kailangan lamang po you relax and receive the word in the name of Jesus. Reject niyo ang mga negatibo at relax, receive the word, and you will receive the miracle from the Lord in the name of Jesus habang kayo po ay nakikinig. Praise God. Babasahin ko po 2 Corinthians 5:21. If you have the Bible, kunin niyo po. 2 Corinthians 5:21. For He has made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan, naging kasalanan para sa atin, nang sa ganon tayo ay maging katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Babasahin ko rin po sa Tagalog, yung hindi nakakilala ng kasalanan, sino yon? Si Lord Jesus Christ.
ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Ang Diyos Ama nilagay ang mga kasalanan na yan sa Panginoong Kristo upang tayo'y maging Kanya'y katuwiran ng Diyos, upang tayo ang maging katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Meron pong divine exchange dito na kung saan ay may papaliwanag natin sa ganito. God took all the bad that was due us because of our sin. Ang Diyos ay kinuha lahat ng masama na nararapat ay para sa atin, no? Na dahil sa ating kasalanan, no po? God took all the bad that was due us because of our sin. Pero ito ay nilagay niya sa Panginoong Jesucristo. And God took all the good that was due to the sinless obedience of Jesus. Ngayon naman lahat ng mga mabubuti na nararapat lamang mapasa Panginoong Jesucristo, kinuha niya ang lahat ng mabubuting ito at pinalit niya ito, ibinigay niya sa atin. Libre, ito po yung abundance of grace when we put our faith in Christ. So sa akin pong payak na akin ang lahat ng masama, yung masama natin, akin ang lahat ng masama ninyo, at inako ni Lord, ito ang kapalit para mabubuting bagay para sa inyo. Divine exchange. Amen. Hallelujah. So, sa puro po makakaapat tayong bagay sa pagtuturo natin ngayon, no? Number 1, Jesus took our punishment and offered us remission of sin. Yung mga kaparusahan ng kasalanan na nararapat tayo maparusahan, tayo pong nagkasala, ay kinuha ng Panginoong Jesucristo at ang ipinalit ay ang paglilinis, pagbubura ng ating mga kasalanan. Okay. Para lalo natin maunawaan ang patungkol po sa divine exchange, meron pong kwento na narinig ko sa isang mangangaral. Ito po'y patungkol kay the late Billy Graham. Ano po? Di ganito, siya po ay sikat na mangangaral po yan, kasama sa top 10 most influential person sa Amerika. No, nangangaral po yan. Sa kanya pong pagpunta sa kanyang misyon ay nakapag-overspeeding siya. No, sa kanyang pagdadrive, hinuli siya ng pulis. Dinala siya sa korte. Sumama naman. Sabi niya, overspeeding ka. Sabi ng pulis, oo nga po siguro kasi nagmamadali ako, sabi niya. Umamin naman siya. And then, pagdating sa judge, nakilala niya, merong multa at hindi ka palalayain. Merong multa sa overspeeding. No po? Abay yung judge, nakilala niya si Billy Graham ba? Hindi ba ikaw si Billy Graham? Ako nga po. Kung meron kang kasalanan daw dito, overspeeding, opo eh. Kailangan kang magmulta. Ang sabi niya. Pero, ito po, ang maganda ito eh. Pero, alam mo kasi, sa pakikinig sa radyo sa'yo, yung kamag-anak ko na born again, na bago ang buhay. Ako rin, sa iyong pangangaral ay nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Sabi ng judge, para nang sa ganon ay pero kailangan kang magbayad. Ang sabi po ng judge, pero ganito na lang, para mapalaya kita, ako na lang ang magbabayad.
ng multa mo. Mura lang noon, $30 lang yata. Oh. Siya na lang ang nagbayad. At ano ang kapalit noon? Kalayaan. Kalayaan ni Billy Graham, at siya umalis na, pumunta na sa kanyang destinasyon ng pangaral. Purihin ang Panginoon. So, ibig sabihin, sino nagkasala, sino dapat parusahan? Si Billy Graham. Pero merong nagbayad, ang judge. Kaya siya pinalaya. Ang napakaganda, yun ang magandang ilustrasyon ng divine, ng exchange. Ano po? So, doon sa krus ng Kalbaryo, unawaan natin na mayroong divine exchange na nangyari. Akin na ang lahat ng kaparusahan ng iyong mga kasalanan, kinuha ni Lord Jesus Christ yun. Heto ang kapalit, ang sabi ng Panginoon, paglilinis ng iyong mga kasalanan. Wow! Purihin ang Panginoon. Jesus took our punishment, and then He offers us remission of sins. Kaya nung tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, ginawa mo na ba, kapatid, nabura na ang iyong mga kasalanan? Meron difference ang remission at saka forgiveness. Forgiveness, when someone forgive us, he forgets about the things we've done wrong. That is forgiveness. No? Pagka mayroong nagkasala, tinatawad natin, at ating nililimot. Yun ang forgiveness. Pero yung remission naman is when our sin is remitted, all evidence of its existence is totally wiped out. Hallelujah! Ito po yung remission. At ito ang binigay ng Panginoon, ng dugo ni Jesus sa atin. Remission. Yung binura. Wala nang ebidensya pa ng anuman patungkol sa nagawa nating pagkakasala. Binura na. Winipe out na. Discerning. Purihin ang Panginoon. Jesus' blood wipe all our sin away. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang ginagawa ng diablo, ina-accuse tayo. No? Pero, mga kapatid, kung sino man yung nagkasala, he feels bad, no? Pero kapag tinatawad ka na, dapat mawala na yun. Mawala yung guilty feelings in the name of Jesus. Okay. Number 2, exchange. Jesus took our sickness and pain and offers us healing and health. Akin na lahat ng iyong mga sakit at karamdaman, pain. Sabi ni Lord, doon sa krus ng Kalbaryo, yung inaako niya. And then, ito ang kapalit. Ang kapalit, ito yung exchange. Purihin ng Panginoon. Healing at kalusugan. Kapalit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nasaan yan? 1 Peter 2:24. 1 Peter 2:24. Isaiah 53 verse 4. Surely He bore our sorrow and pains, our sickness and disease. Surely He bore them. Surely. Isaiah 53 verse 4. Isaiah 53 verse 5. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Kaya binigay na po ang kagalingan sa atin. Tinanggap mo na ba? Kailangan tanggapin mo. Actually, binigay na po yan. Nasa atin na yan. Nung tanggapin mo si Jesus. Amen. To explain the bad that went to Jesus, ano yung masama? Yung sickness and pain natin. Inako niya. The good that came to us, anong kapalit? Yung healing and health. God wants us to walk in health. It is God's nature to heal the sick. Kalooban ng Diyos na pagalingin. Kaya tayo po, 2,000 years ago, pagka nagmi-minister tayo ng kagalingan, pinag-uutos na lang natin ang kagalingan. Kasi binigay na ng Diyos ito. Ini-implementa na lang, pinag-uutos na lang natin ang kagalingan. Matthew 10:78, as you go preach this message, the kingdom of heaven is at hand. You heal the sick. Ibig sabihin, we command healing. We command healing.
Hallelujah. Bakit? Sapagkat 2,000 years ago, binigay na ang kagalingan. Binigay na ang kagalingan. Amen and amen. It is God's nature to heal the sick. Jesus is the healer. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. So, atin na yan. You must know that. Remission of sin, wala na. Nabura na lahat ng kasalanan mo. Ano pa? Binigay na sa atin ang kagalingan. Atin yan. Healing and health. In the name of Jesus. Kaya sabi ko, we need to protect these blessings sa pamamagitan ng ating violent faith. Binigay na, we need to protect it. Huwag nang nakawin ng kaaway itong mga pagpapalang ito. Itong grace na ito in the name of Jesus. Amen. To explain another thing, Jesus took our sin and offers us His righteousness. Ito yung pinakamaganda. Lahat ng kasalanan natin, inako ni Jesus. Ang Diyos Ama nilagay lahat ng kasalanan ng tao sa Panginoon. Para bagang, akin na lahat ng iyong mga kasalanan ng mundo, inako niya. At ito ang kapalit, binigay ang kapalit, righteousness. Hallelujah, gift of righteousness. Pagiging matuwid, parang hindi nagkasala kahit kaunti. Righteousness, wow. Righteous ka na. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Nung tanggapan mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, you are already righteous. You are the righteousness of God. You explain in the Old Testament, ano po? Para maunawaan natin, no? Meron pong 2 goats at the door of the tabernacle on the Day of Atonement. No, sa Day of Atonement, no? Yung isang kasalanan, isang goat, pinapatay at ang blood ay ginagamit sa atonement, ano? Pero yung isang goat naman, yung high priest, nilelehans niya ang another goat. Ibig sabihin yung kasalanan ng buong mundo, ng buong Israel, sa pamamagitan ng laying on of hands, pinapatong, nilalagay doon sa goat. At ito'y pinakakawalan, kaya ang tawag dito ay scapegoat. Ito po ay larawan ng ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Doon sa krus ng Kalbaryo, nilagay lahat ng kasalanan natin, pati future sin, nilagay doon. In the name of Jesus, yan ang naging kasalanan. At ang kapalit, binigay na kapalit. Hallelujah, this is grace, righteousness. Amen. Understand righteousness. It is a free gift. Ito po ay regalo. Hindi mo tinrabaho. Kusang binigay. Imputed righteousness of Christ ito. Yung mismong righteousness ni Lord, iniligay sa atin. Amen. Hindi ito self-righteousness. Ano po? Kundi, tandaan natin, you will never be more righteous than you are right now. 100% righteousness ni Jesus ay kanoon yung sayo. Amen. Hallelujah. You are the righteousness of God in Christ Jesus. And lastly, siguro magpa-part 2 po tayo dito. Jesus took our debt, eto na, and offers us His life. Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino dapat mamatay? Tayo na nagkasala. Subalit, ang bigay ng Panginoon sa atin, ano? Eternal life. Romans 6, eternal life. Ito yung life of the Father. Jesus took our death. Ano yung death o kamatayan? Hindi ito physical, ano po? Kundi ito'y spiritual death, pagkakahiwalay sa Diyos. That is spiritual death. Inapo niya doon sa krus ng Kalbaryo. Noong sabihin ni Lord, Ama, O Diyos, bakit mo ako pinabayaan? Kasi tumalikod ang Ama doon at dahil hindi masikmura ng Ama ang kasalan, ang dati niyang kinalulugdang anak, ang lahat ng kasalanan ng mundo'y nasa Kanya. Nakita niya kasalanan. Ano po? That was spiritual death, separation from God. Okay?
For the wages of sin is death. Na sino nagkakasala, ang kabayaran noon ay kamatayan. Tayo ang dapat mamatay. Subalit siya ang nagtubos sa atin, namatay siya at ang ibinigay buhay na walang hanggan, the life of the Father, Zoe, the very life of God, binigay sa atin. Nung tanggapin mo si Jesus, nandyan na yan sa'yo. Unawain mo the life of God. Okay? When we come to Jesus, yung divine life of God na ito, nandyan na sa iyong human spirit. Rin ang Panginoon, our spirit comes alive with the very life of God. Oh, hallelujah. God the Father is Zoe. God the Son is Zoe. Life of God. Ito po ay nasa atin in our human spirit is the light. Siyang liwanag ng Diyos. Nandyan sa iyo, nandyan sa akin. John 10:10. Si Satanas ay pumunta dito sa lupa to steal, to kill, and to destroy. But I came that you might have life. Ang sabi ni Jesus, and that you might have it more abundantly. Jesus gave to us Zoe. 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 Binigay na. Nung tanggapin mo si Jesus, napunta na yan sa'yo. Natanggap mo na. Kaya mga kapatid, paano yun nangyari? Nung tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas. When we turn from sin, repented, and come to Jesus. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him will not perish, but have everlasting life. So, 4 na bagay po ito. Part 1 lang muna natin itong pagtuturo ng divine. Abundance of grace, bahagi ng abundance of grace. Mga kapatid, ang kaparusahan ng kasalanan mo ay si Jesus ang tumanggap at ibinigay sa iyo remission of sin. Paglilinis na wala ng ebidensya man patungkol sa iyong kasalanan. Ano pa? Binigay na sa iyo ang kagalingan. Jesus gave us already healing and health. Tanggapin mo yan. Pagka naniwala ka dyan, nandyan na yan, magmamanifest yan. Be healed in the name of Jesus. From Asandra Dabakandara Dabasaka. Ano pa? Jesus took our sin at ibinigay sa atin righteousness. Hallelujah. Para kang hindi nagkasala kahit kaunti. Yan ang righteousness of God. In the name of Jesus. Nandyan na sa iyo yan. And then, Jesus took our death and offered us eternal life. Binigay. Libre ka na sa kamatayan, tinubos ka na sa kamatayan, at ibinigay naman sa iyo buhay na walang hanggan, the life of the Father. Ito ang dapat nating ikinapapamuhay. In Him we live and move and have our being. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Nandyan na sa iyo yan. Hindi mo pananakaw sa diablo yan. In the name of Jesus. Pinoprotektahan natin by our violent faith. In the name of Jesus, itong blessing na ito. Abundance of grace. Ito po ay ang abundance of grace in the name of Jesus. Those who have received the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in this life through Jesus Christ. Kaya pwede ka nang mag-reign ngayon. Mag-reign ka na. As you go, reign over sickness. Kinagaling ka na. You can reign over, sabi nga, Matthew 10:7 and 8, as you go preach this message, the kingdom of heaven is at hand, you heal the sick. Yan. Hindi pwede ang sakit, kinagaling ka na. Dahil pinagaling ka na, you heal the sick. In the name of Jesus, you cast out demons. You raise the dead. You cleanse the lepers. Freely you have received, freely give. You rule over your emotion sa pamamagitan ng pagpapatawa at pagmamahal. You rule sa lack sa pamamagitan ng pagbibigay. In the name of Jesus, rule and reign in this life through Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, tayo po ay manalangin. We pray for your miracle in the name of Jesus. Sabi ko nga,
kung sakit yan, itakwil mo. Sabihin mo, in the name of Jesus, itinatakwil ko ang sakit sa pangalan ni Jesus. In the name of, tinatakwil ko ang diablo sa pangalan ni Jesus. Yan, in the name of Jesus. And then, relax, receive, relax the Word of God, relax. Okay, receive the Word of God. In the name of Jesus, you are healed, you are delivered, you are cleansed. Receive that in the name of Jesus. Ayan. Thank you, Lord. Your sins are remitted. Receive that in the name of Jesus. You are healed. Receive that in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And then in the name of Jesus Christ, Roma Sandra Dabakanda. Hallelujah. Gumalaw ka ngayon. See what the Lord has done in the name of Jesus. Kung hindi mo magalaw yung neck kanina, igalaw mo. Yung hindi mo magalaw, igalaw mo ngayon. In the name of Jesus, see what the Lord has done. Tingnan mo ang improvement ng yung katawan in the name of Jesus. Hallelujah. You will discover you are healed. You are delivered. You receive the miracle in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. They are receiving their miracle in the name of Jesus. Hallelujah. Pagpalain mo ang bawat isa. I pray above all things you prosper, be in good health, even as your soul prospereth. In the name of Jesus. Amen.